Akala ko talaga hindi sasakses itong gagawin kong tinapay. Hello peoples! Ako si Angge, isang domestic helper dito sa Hong Kong. For today's vlog nga naman ay Korean sausage bread ang gagawin ko. Kaya dito sa mixing bowl, naglagay ako dito ng 1 cup lukewarm milk, 1 teaspoon sugar at 2 teaspoon ng instant yeast. Minix together ko lang to at nagantay lang ako ng ilang minuto para makita ko kung buhay pa nga yung ginamit kong yeast. Kung okay na nga yung yeast ko, nag-add ako dito ng 2 large egg. At hindi to makukumpleto kung walang harina, kaya nag-add ako dito ng 3 and 1/2 cups of flour. Tsaka na ako nag-add dito ng 1 teaspoon ng fine salt. Since gamit ko nga tong mixer, papaikutin lang natin ito ng 2 to 3 minutes. At saka ko naman nilagay dito yung 6 tablespoon of unsalted butter. Syempre, room temperature yung ginamit natin. At binalik ko nga dito sa mixer at papaikutin ko to ng 5 to 10 minutes. Alam niyo ba tong Korean sausage bread na to ay ang mahal nga pag bibilhin mo sa may bakery dito sa Hong Kong. 15 HKD din kasi ang bili ko sa isang piraso. At first time ko nga itong gagawin kaya kinakabahan ako at sana nga ay makuha ko yung tamang timpla. Naiinit na nga ako kakaantay hanggang sa maging smooth yung dough ko, kaya naman napasayaw pa nga ako dito. Anyways, nung smooth na yung aking dough, naglagay nga ako dito ng mantika sa aking mga palad, tapos dito nga sa countertop na pagmamasahan ko para hindi nga dumikit. Syempre, bago ako dito magmamasa, inalinisan ko na to kanina. Minasa ko lang ito ng minasa at mayat maya akong chinecheck kung pwede na nga at i-window pane. Gusto ko talaga maging perfecto para naman hindi na nga ako bibili sa may bakery. Gusto ko kasi itong ipatry kay Bunso pag nakabalik na sila galing ng UK. Anyways, nung okay na nga yung dough ko, ay naglagay lang ako ng mantika dito sa mixing bowl at ilalagay ko nga ito para hindi nga dumikit. After nun ay tatakpan natin ito ng cling wrap at papatuhan ko rin ng cloth at i-rest nga natin ito hanggang sa mag-double nga yung size niya. At habang nag-aantay naman tayo ma-double size yung ating dough, ihahanda ko naman ito dito yung ating sausage. Pinat-dry ko ito dahil nga i-dinefrost ko medyo nabasa. After nun ay nag-cut na ako dito ng white onion. Ini-slice ko lang ito ng malilit nga na square. Disclaimer lang peoples, hindi nga ako expert sa pagbe-bake, kaya kung may mali kayong nakita sa akin ay comment nyo na lang. Anyways, pagkatapos ko mag-cut ng onion, naglagay ako dito ng sweet corn. Ito yung Del Monte na nakalagay dun sa parang karton na maliit, tapos dirinay ko lang siya. Naglagay na rin ako dito ng cheese at yung gamit ko nga ay yung 3 baked cheese. Mix kasi ito ng mozzarella, cheddar cheese, tapos etong Gouda cheese. Nag-add din ako dito ng mayonnaise at konting cream cheese. Syempre, mimix together natin to hanggang sa mag-well combine at para may halo nga ng mabuti at pantay nga yung lasa. O diba, super easy at napakasimple ng mga rekado na inilagay ko. Ang bango nga netong mini-mix ko at lalo nga akong nagutom. After naman nun, kinuha ko nga itong tira-tira kong ketchup sa rep at ililipat ko dito sa may ziplock para mas madali nga sa akin mamaya mag-drizzle dun sa ating tinapay. Naihanda ko na nga lahat ng kakailanganin natin at aantay na lang natin mag-double size yung ating dough. And finally, after 1 hour nga ng pag-aantay ay nag-double size din. Ipo-portion ko lang at portion. Hinati-hati ko ba tapos tinimbang ko para parehas yung sukat. 90 grams nga ang pagkakatimbang ko sa bawat isa at nakabuo ko dito ng 10 na piraso. Pagkatapos ko ang timbangin, bibilog-bilugin ko naman ito at itatakin para maganda ang postura mamaya. O diba peoples, napakagandang tignan kapag pantay-pantay yung sukat ang gagawin nating tinapay. After naman mabilog-bilog neto, ay tatakpan ko ito ng cling wrap bago ko tatakpan ng cloth para hindi nga malagyan ng alikabok. Then after natin i-rest ito ng 10 minutes, ay bamasa ulit natin to at ilalagay na natin yung hotdog. After nun ay syempre babalutin natin to at itatakin ng maayos para hindi nga lumuwa mamaya pag binake. Ganito nga yung way ko sa pagbalot ng hotdog. Flinat ko lang yung dough natin at ilagay ko sa gitna at saka ko naman i-roll ng maayos. Binalot ko lang to ng maigi para hindi siya lumabas. At syempre kapag nabalot mo na at secured na yung hotdog sa loob ay ni-roll ko lang. Syempre repeat the process para mabalot nga lahat ng ating hotdog. Alam nyo ba kung gusto nyo yung ginagawa nyo ay nag-e-enjoy talaga kayo at hindi nyo nga nararamdaman yung pagod nyo. Anyways, pagkatapos kong balutin lahat ng hotdog ay eto naman na nilabas ko na nga tong kunting at excited nga ako sa gagawin ko. Dito ko na nga naisip na palpak nga tong ginawa ko. Maliit kasi yung nabili kong sausage kaya naman hindi ko nga maaabot yung gusto kong design, yung parang alternate ba na mafo-fold sa gilid. Syempre, hindi ko naman sasayangin yung pagod ko at yung pinambili ko nga ng mga ingredients dito kaya gagawan ko nga ng paraan. Ginupit ko nga yung gitna ng dough para lumabas yung sausage at mailalagay ko nga ng maayos yung palaman mamaya. Okay babash, dahil sabi ko nga kanina hindi nga ako expert na baker at nagsisimula pa lang ako. Pero at least ay
natuto nga ako at alam ko na nga sa susunod. Sabi nga nila, learn from your mistake until you achieve your success. Then after ko etong mahiwa-hiwa ulit sa gitna, itinakpan ko ulit eto ng cloth at inirest ko ng 45 minutes. Then after 45 minutes na pag-rest natin, ilalagay na rin natin dito yung palaman na ginawa natin dito sa may ibabaw ng sausage. Nagkulang pa nga yung una kong ginawa, kaya naman gumawa pa ako ng second batch para naman lahat ay malagyan at gusto ko nga ay siksik yung laman. Eto kasing topics natin ang nagpapalasa dun sa tinapay na ginawa ko. Then after natin malagyan lahat ng palaman, lalagyan ulit natin to sa ibabaw ng 3 baked na cheese. Then after nun ay naglagay na ako ng ketchup dito sa ibabaw niya at nilagyan ko nga lahat. Minsan sa ibang bakery nga ay nilalagyan pa nga nila ng oyster sauce, pero ayoko nga yung lasa niya kaya ketchup lang ang ilalagay ko. At ganito na nga yung itsura niya after ko nga mailagay yung mga palaman sa ibabaw at pati na rin yung ketchup. Ready to bake na, kaya naman ilagay na nga natin ito sa oven at iset natin ito ng 180 degrees Celsius at ibe-bake natin ng 15 to 20 minutes. Habang nasa oven nga to ay sobrang bango nga nung amoy, gawa nga nung sibuyas na nilagay natin. Syempre, after 20 minutes, natapos na nga ang pagluluto natin ng tinapay at kinuha ko nga etong dried parsley at itatoppings natin dito sa ibabaw. Noong mga oras na to ay katatapos ko nga kumain ng gabihan, pero nagugutom ako nung naamoy ko nga yung tinapay. O diba, ko akala ko nga kanina ay hindi nga sa-success, pero tignan nyo naman kahit papano ay naging maayos naman yung kinalabasan niya. Sabi nga ni Albert Einstein, a person who never made a mistake never tried anything new. So yun lang muna for today's video. Thank you for watching. Bye!